talaga dito sa BBM administration eh. Kaya... Napakalawak actually nung problema. Kasi corruption talaga. Yung corruption, walang accountability. Di ba sa ibang bansa, pagka nahuli kang corrupt ka, lalo sa China, pinapatay na kagad. Eh. Oo. Dito, hindi inimbestigahan. Pagka may witness, wala, binablock nga, di ba? Yung mga... ayaw nga, di ba? Ayaw i-blue ribbon yung 18 na Marines, Katya. Yeah. Alam mo, doon ako nagtataka, Miss Ko. Matanong ko sa inyo, no? Kasi ang galing niyo sa math. So, yung 800, we're just talking about 805 billion, no? So, kung yung 805 billion na yan, na nasa maleta? Na nasa maleta na dinala ng mga Marines or retired men in uniform. Yes. Sa mga corrupt. Saan ho nating magandang i-divert or magagamit yan na nakagaan pa sa ating bayan? Kung sana hindi nila binulsa, ay saan pa kaya nakapunta yung 800 na yan? Alam nyo, mga back of the envelope calculations ko, no? Yung 800 billion, napakalaki niyan. Okay? So, ayaw kong ilagay yan sa, kung ako tatanungin, ayaw ko ilagay yan sa mga ayuda-ayuda kasi walang mangyayari dyan eh. You're giving the fish, you're not giving the fishing rod. Diba? Oh, yes. Kailangan maging productive yung pera. So, kung ilagay yan sa paggagawa ng mga kalye, it can build 80,000 kilometers of roads. Ganyan. Yes. And how many, and a lot of jobs. Yeah, from Manila to Masbate, ano lang yan 1,000 kilometers yata. Ito, 80,000 kilometers. So, ilang kalye magagawa niyan? Or, if you put it in homes, it can build up to 806,000 homes, assuming 1 million pesos per home. Oo. Tapos, ang manggagawa na ma-hire dyan, may trabaho po sila. Correct, di ba? Kasi, may sweldo sila. Or, ilalagay sa mall. Kasi dati nagtrabaho ko sa isang company na gumagawa ng mga malls. Kaya niyang gumawa ng mga 223 mid-sized malls. Okay, na nagko-cost ng mga 3.6 billion pesos kada mall. Yeah. Ilang trabaho ang pinoprovide ng isang mall, di ba? So, yung ganun. So, napakalaki nitong 806 billion pesos na to na nawala. So, ang nawala sa atin, yung potential for growth. Ang electricity, Ma'am Cora? Umakit na. I think 67 per kilowatt hour. 67 centavos per kilowatt hour. Alam mo, grabe yung kuryente. Ibang level. Hindi, ito na lang isipin nyo Pagka naubos yung gasolina natin by mid-April, magkaka-brown out tayo. Summer pa naman, di ba? Oh, wow. Yung talagang kasagsagan ng kainitan. Yan. So, kailangan talaga, tulungan natin ang sarili natin. Magtipid na rin tayo sa kuryente, sa pagbiyahe, gano'n. Guys, kung may mga inventor tayong Pilipino, mag-inventa kayo ng diuling na electric fan. Diuling? Solar, di ba solar fan? May solar na yung bahay na kapatid ko. Solar na ako, matagal na dun sa labas, yung mga garden, mga ganun. Pero ngayon, dagdagan ko na. May mga ventilador na solar na. Yes. Yung ganun. Pero kung... Hindi tatagal ng Kasi may hirap Miss Cora. Mahal din yung solar light. Alam mo, I love it. Nakakita kasi ako sa Facebook, yung mga memes nila, yung nagpapaypay talaga. Di ba solar, di ba heat din? Kaya sabi ko, yung diuling na electric fan. Toka-toka muna. Paypayan nyo to. Isipin nyo na lang yung mga pamilya na sa isang maliit na bahay, mga 7 silang nakatira doon, di ba? Siksikan sila pagkagabi. Grabe yun. Isipin nyo na lang yung sakit, pneumonia. Nako, dengue. Kaya di ba sabi ni Senator Marcoleta, meron siyang panukala na ibaba yung electricity na babayaran, parang isa subsidy. Yes. Yung pag ang income mo ay ganito lang, yung may subsidy ka sa Meron naman po. Government subsidy doon sa electricity mo. Meron naman pong ganun subsidy na if you spend less than a certain amount, you don't have to pay tax. Pero sana yung excise tax na nakukuha sa At saka ang langis. dami nilang extra, hidden charges. Sana nga yung excise tax na nakukuha sa langis, sana ilagay yun sa isang subsidy fund. Na pag kunwari, yung ganitong panahon na kailangan talagang maibsan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, sana magagamit yung fund na yun. Kaya lang hindi yung excise tax na pupunta yan sa treasury for different kinds of expenditure. Siyempre, kasama na yan sa mga unprogrammed funds na kukurakutin lang dan mga kurap dyan. They collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. Cora, ang nagiging problema natin, hindi tayo maasenso. Walang improvement. Meron Naunahan po ba? na tayo Natatanong ko, meron po bang improvement? Kasi ang
Hindi dahil, this is not about pro Duterte or anong kulay man ng politika. Kasi the only time na meron akong naramdaman na may improvement is yung si PRRD na-develop yung Makapagal area. At libre ang tuition. Hindi yung, Di ba naglibre ang tuition dahil sa tinignan mo kanya? yung regional GDP nung time nung previous administration, lahat sila tumataas. Lalo na dun sa Mindanao at saka sa Palawan. 9% yung growth ng Palawan noon. Sa Mindanao, at saka yung Davao niyan, Cebu, ganyan. They were enjoying very high growth rates. Ngayon, buong bansa, mababa ang growth eh. So dati nagsi 7%, 6% GDP growth tayo. Yeah. Ngayon, 4%, di ba? Yeah. Swertihan tayo this year, kung maka 3% tayo this 2026. Is it true po na mas malala pa tayo ngayon kesa nung may pandemic? Actually, malapit. Malapit. Wala pa tayo doon, pero I think mga bandang April or May, pag Possible. tumuloy yung gera at tumaas pa lalo yung gasolina, dadating tayo doon na at least mga 5 to 7 million Filipinos baka mawala ng trabaho. May sinasabi ba ang Department of Energy, Ma'am Cora, kung maubusan na tayo ng ating reserve na langis, may pagkukunan ba sila? Wala. Kasi Wala. nakadepende tayo sa, wala naman tayong strategic oil reserve. OMG. Wala. Nakadepende tayo sa mga private companies na nag-ooperate dito. Kunwari, Shell, Petron. Ang reserves talaga nasa Oil. private companies. Wala naman sa gobyerno, Oo, di ba? wala. Wala tayong kapasidad. Wala naman tayong oil depot. Correct. Di ba? So, Yeah. saan lalagay lang? Ang Indonesia may oil, no? Meron. Ang China may oil. Meron. Diba? Russia. Dito sa Asia. Sa Asia, China. Vietnam may oil ba? Hindi ko lang Ay, alam kung meron. Baka may Wala rin, wala rin, no? wala. Pero ang laki ng sa Malaysia meron. Indonesia malaki. Malaysia, meron. Oo. Actually, meron tayo pero nasa ilalim pa ng dagat o kaya ng lupa. Walang nag-explore masyado. Tsaka yung lately nga, yung mga nahanap nila, mga natural gas. Hindi Naalala lang- ko also, Miss Cora, you were saying that Metro Manila is saturated na. The real growth, pwede natin improve outside Metro Yun ang yung Manila. nangyari ng previous administration. Okay. Nagpasok talaga ng government investments sa ibang provinces para ma-decongest ang Metro Manila. Yeah. Kasi because we have like an imperialistic Manila or yeah, government, that's true, diba? no? Most of the Focus. government investments na-focus dito sa Luzon. So napabayaan talaga ang Visayas Mindanao. So yung ginawa nun ni PRRD, talagang nagtayo siya ng mga airports, mga roads, bridges doon sa Labas. Kaya nga, di ba, yung Bukanan Bridge. Yeah, yung baka ng bridge na inangkin. Oo, na inangkin. So, ganon, marami. Yung Cebu Airport, International Airport, sa Cebu, sa Legazpi, naumpisahan yun lahat during the previous administration. Okay, ako sana, yun, ulitin natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi, na sana, yung leaders natin, kung may maganda namang project from the past, sana pagpatuloy lang. Hindi Oo. naman to para sa inyo, hindi yung pangalan nyo yung nandyan. Ginagawa natin to para sa sambayan ng Pilipino at para sa ating bayan. Oo. Kasi lahat tayo, lahat ng leader, lahat kayo mapapalitan. Pero yung iiwanan nyo na naging parte kayo ng isang magandang pangyayari na tinulungan nyo yung ating bansa na ma-develop at gumaan ang pamumuhay ng ating kapwa Pilipino ay napakalaking bagay. So yun lang yun di ba? Fragmental kasi. Politics is very fragmental. And political talaga lahat palagi. Actually, Cathy, naiwanan na talaga tayo kasi nasa age of technology na tayo, di ba? So, sa ibang bansa, gumagawa na sila ng mga robots, mga drones, mga agree. ganyan. So, ang susunod na presidente, malaki ang trabaho? Problema. Ay, naku, kawawa Napakalaki. yung susunod na presidente kasi medyo marami talaga siyang dapat gawin. Unang-una nga, ayusin niya yung corruption, tsaka kailangan may accountability na yung mga Kailangan nag-commit. may makulong. Oo, kailangan may makulong. Ba't Kasi ba- hanggang ngayon wala Nasaan na pala si Martin Luther King Romualdez? Yung, Hindi lumalabas, Nasaan na? Ha? Lumabas yata ng bagong mga quote cards kasi tatakbo pa daw presidente. Abay, bakit hindi yan nananagot? Di ba? Yun ang tanong ko eh. Bakit naman Secretary Vince Dizon, napakabagal naman ng mga kaso? Nakita niyo na ba yung laman ng ICI report? Hindi pa po. Wala pang lumalabas hanggang ngayon. Kasi magsasara na sila, wala pang lumalabas. Ang pumirma, 4 lang na senador. Yung iba, ayaw pumirma. Dito nagagalit si Lacson. Sabi niya, bakit pirmahan mo muna bago ako, imbitahan ko yung Marie. Ngayon lang ako nakakita na ang mga gustong magsalita at mag-testify sa isang krimen ay nagiging biktima na sila pa ngayon ang kriminal. Ano daw? Pirmahan muna ni? Ni Senator Marcoleta. Kasi Ah, they diba? had a debate. Oo Para nga. raw niya patawag. No? Eh, diba Saan ka nakakita ng ganong pag-iisip na, okay, pipirma ako bago ko patawag. Una sa lahat, the fact, ng pagkalabas nung 8 si Gutesa, isa lang, ginawa niyo ng issue. Simpleng notary public, ginawa niyo ng issue. Lumabas 18. Unang-unang ginawa nyo, pinasama nyo. Diba? Hindi man lang ninyo binigyan ng opportunity na pag-usapan kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang affidavit. May Oo. abogado pa. Ang Hinaharap. unang ginawa, inatake agad. Baka Saan ka naman nakakita? gusto ni Senator Ping Lacson hindi 18 kundi 88.
Kaya ganun ba karami para mabuksan ng Senate Blue Ribbon Committee? May minority report sina Senator Rodante Marcoleta. Eh sabi ni Senator Ping Lacson, not counted. Not counted daw yung minority. Alam mo, Tsaka talaga hinaharang nila lahat di ba? Oo. Imbis na pausadin yung investigasyon, hinaharang na kagad. Tsaka sinisira na yung credibility ng mga tao. Imbis na, they're shooting the messenger and not the message. Yung message din na nakikita ng mga foreigner very sharp very straightforward. Di ba alam niyo po yan kasi nagsipag-aral kayo sa abroad. Di ba sinasabi nga nila, kung dito sa Pilipinas, hindi nila tayo mapagkakatiwalaan sa sarili nating pera, ninanakaw natin ang sarili nating pondo, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa? Di ba? So, to the point na babaon natin yung sarili natin sa utang, na sarili nating bansa, ibebenta na natin sa iba. Kaya nga negative na ang inflows ng investors. Di ba? Wala na talaga. May bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM, Saan gagamitin? saan mo ba yan gagamitin? Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad yan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. Eh, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM mo. Ang hirap kasi ito pakinggan si BBM utang ng utang At saka, pag nahihirapan na siya, utal-utal na siya. Kasi hindi siya nagsasabi ng totoo Kaya siya nauutal-utal. Kasi ang kawawa sekretary ng Energy nandun sa gilid Stress Oh, na. kilala ko yan taga amin yan Secretary Garin, Garin. Ako, Secretary Garin, lungkot ka na dyan. Dati Di ba ang background niya sa health? Bakit siya napunta hindi sa yan energy? health, abogada yan. Abogado ba? Yung siya? health, yun pong congresswoman. Yung congresswoman. I Yan see, po, I see. abogada po yan. Dati bring pong party list representative niyan. Kaya lang tingnan mo to. Sinasabi niya, huwag mag-alala. Merong reserve sa 60 days. 60 days ba yun? Less 50 lang, 50 lang. Reserve 50 days. Pero kinaklaro ni Secretary Garin na wala pong reserba ang gobyerno. Ang may reserba po ang private sector. Ngayon, kung maubos bilhin yan lahat. Kayo lang may nagtumawag sa akin sa transport sector, Ma'am Cora, na gusto nila ng meeting. Kasi gusto nilang maipaliwanag kung paano talaga sila tinatamaan ng todo nitong recent na Kasi fuel yung price. pamasahe, paano? Yeah. May ceiling ba yung pamasahe? Yun, wala. Ano yung solusyon nila para sa mga mahihirap? Yung mga ordinaryong empleyado na nag-jeep, tricycle, and all. So, we were talking about this a while ago, Ms. Cora, no? How much is, magkano ang Minimum wage, di ba? 120. A day. Dito sa Metro Manila. So, monthly, di ba? Mga 220, 2,200 something lang. Di ba? Parang, kung 600 a day Pag times sinabi pang 10, 6,000. no work day, wala. Pag 4-day sinabing, work week lang di ba? Holiday. Paano yung daily wager? Mga Actually, days. nakita ko yung may interview si former Senator Nick Cosateng. She was saying, maybe yesterday to, she was saying na sa totoo lang, kaya isa rin sa dahilan kaya hindi nag-i-invest ang mga investor natin dito sa Philippines because paano sila raw mag-i-invest? Kung ba't kailangan nila magbayad ng 30-month pay kung 6 months lang in a year nagtatrabaho talaga ang tao. Dahil may weekends, may holidays, and alam mo yun, kapag kunwari, Holy Week, yung ganyan, ilang araw walang pasok. So when you calculate everything Marami in total, tayong ang holidays. dami nating walang pasok. So yun yung question daw na Dinagdagan pa isa. ngayon. Oo. Actually, simple lang naman ang hinahanap lang naman ng mga investors, yung mga namumuhunan, yung return on investment. Tama. Yes. ROI, return on investment. At yan po ay bababa pag may massive na korupsyon. And also, sa totoo lang, dapat tayo mismo ang mag-invest sa sarili nating bayan. Huwag tayo mag-angkat ng mga produkto or commodities galing sa labas. Gayahin natin ang Korea and ang Japan. Lalo Tingnan niyo na sila. sa pagkain. Yes. Ngayon pa lang, nakikita ko na in the next 2 years, hindi lang talamak pa ang nakawan, wala pa rin investments, wala pa rin masyadong infrastructure. Kasi in 3 years, yung first 3 years niya, walang nangyari, bumagsak pa yung economy. Anong magagawa niya in the next 2 years? Kasi sa first 3 years, kaukaw ng kaukaw. So, ano pang aasahan natin dito sa remaining nung term niya? Kaukaw ng Eh, kaukaw. lalo ngayon, lame duck president na siya Yun, nasa na nga yung duck ko? May binili akong duck na gagawin ko props dito. Nilaro kasi ni Dior nung nakita ko yun. Ginaksayan na niya yung Wala siyang program, mga kababayan. Wala. Kung ano recovery. Pansin nyo ba? Wala. Nag-inaugurate siya Walang project. ng mga water purifier dun sa barangay, dun sa Bacolod. Footbridge. Footbridge. Ano ba? Ano ang recovery plan ni
BBM at ang kanyang mga financial na mga what do you call this, secretaries. Ang kawawa dito, bugbog na si E.S. Ralph Recto. Tingnan nyo, dati ang gwapo-gwapo ni Ralph. Ngayon nawala na. Lahat sila na dry. Oh, wala Lahat na. sila na dry. Tingnan nyo. Lahat na nagtrabaho kay BBM yan na nag-iba talaga yung itsura. Hindi, pero Mama Bing, Oo. alam mo, wag na tayong lumayo. Simpleng bigas. Hindi natin mapababa ang presyo. Bigas na yon. That's a very, very At important. pinamis niya yan, ang eleksyon yes, niya. diba? Na Hindi may natin 20 daw maano. pag siya Kasi naging nagpa-promise presidente. siya na hindi kaya Hindi kaya. 20 pala, Bugal 1/4. talaga. It's really budol. 21 port. pala yung 80 pesos. At saka yung NFA na yan, anong palagay mo dyan, Ma'am Cora? Eh, marami po kasing nangyayaring kalokohan dyan sa NFA eh. Dapat sara na lang yan eh. Oo, tingin ko dapat isara yan. Palitan na lang talaga. Supportahan natin talaga yung ating local farmers. Kaya lang napakaraming ano dyan. Oo. Maraming kawatan dyan sa NFA. Yung NFA, may kartel yan eh. Oo. Di ba? Yeah. Hello? Eh sa Bucor din. Sa Ha? custom. Kaya nga nandun, di ba? Yung bigas na yan. oo Di ba? naman. Grabe naman yan. Lahat, sibuyas, bigas, Bawang. Yung basic. bawang, Basic talaga asukal. tinitira nila eh. Kaya nga eh, di ba, ang unang-unang trabahong kinuha ni BBM is Department of Agriculture. Eh, nandun eh. Kasi nandun. Andun lahat. Kung magtataka ka, bakit ang presidente hindi pa nga nakasimula eh? Gusto na magsekretary of Tapos Agriculture. tumaas ang Ayun sibuyas. pala, smuggling pala sa sibuyas. Tumaas ang Smuggling 700 per Bigas. kilo, di ba? Pila? 700 per kilo. Grabe yan. Mas matindi Mataas pa siya sa asukal. Oo, grabe. Tapos sumunod yung ano, yung Bawang. pepper. Oh, Yung sili. Sili. Nagkukulintas nga ng pepper yung mga Ay, komedyante, sili. di ba? Anong Yung mga- kulintas? Hindi kwintas. Yung necklace. Okay. Noon, pag nakakwintas ka ng sili, eh, social ka. Di ba? Grabe talaga, alam mo. Nung, kaya ako talaga tama ako eh. Nung nagka-rally ako sa mga rally ni Lene, nakita ko sa stage, sinabi ko, pag nanalo yan si Bongbong Marcos, number 1, kronyismo na naman yan. Pag nanakaw ang pakay ng mga yan, ayan. At siguradong hindi na yan naalis. Political dynasty yan. Kaya ang plano niya noon, ang papalit sa kanya, si Martin Luther Romualdez para daw i-hold niya yung trono para kay Sandro. Ay, Yun nga yung playbook nila. Just wala na po. Ngayon, alam na ng tao, booking na. Kaya ngayon, ang... Eh, kasi naman naging gahaman sila eh. Yun, Oh, first 2 lantaran. years, kaw-kaw na Hindi, kaw-kaw. magkaiba kasi. Nung martial law kasi walang social media. Oo. Oh, Yan akala kasi. nila dahil control nila ngayon ng mainstream, hindi Yeah. kakalat yung totoong information. Exactly. Yeah. Kaya lang kita naman sa mga numero eh. Yeah. Tingnan mo lang yung mga economic reports. Eh, may pagkakaila mo ba yun? Diba? Kaya ako laging tinitingnan ko lang yung economic numbers. Yeah. Ano Ako, stock mas market, bilib pa Ma'am ako. Cora? Kumusta? Bagsak. Ilang percent na po ulit ang hindi nagdaw? Actually, bumalik na sa almost 6,000 eh. Babagsak pa yan kasi nga, pag lumabas yung mga quarterly reports, ganyan, syempre, lalong babagsak yung confidence. Ano yung forecast nyo? Like, in, let's say, hanggang April? For what? For stock market? Sa stock market, Inflation. mahirap magsabi ng exact Kasi ano number, siya, no? no? Pero baka ma-break niya yung 6,000 yung stock market. So, Bababa kasi- pa rin? Oh, bababa pa yan. Actually, yung pag tinitingnan mo yung chart, ang pinakamalalim mga 4,500, 4,900, ganyan. So, medyo malaki pa yung ibabagsak niya. Dati si Medyo Pinoy, yung presidente, araw-araw tinitingnan niya yung stock market eh. Pero ngayon si BBM, hindi. Araw-araw, ibang tinitingnan nito eh. Ibang stock yung tinitin. Ibang stock. Kaya wala eh. Ibang stock. He doesn't care Kaya yung mga about us. kumpanya, hindi sila makaraise ng pera sa stock market. Kasi bagsak yung mga presyo ng ano Yes. nila eh. Saka walang, Stocks nila walang eh. negosyo na tataas ang shares pag ganito. Alam mo yung Ayala, SM, lahat sila nangalahati na yung share Oh price my nila. gosh. That's More so than bad. half yung iba. SM Prime, yung ganun. Sayang eh. So, kaya pa ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kaya nyo pa ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaya nyo pa ba? Si BBM, 2 taon pang ganito, walang recovery plan? Ako na lang ay magtatanong sa mga malalaking negosyante. Tama pa ba po ang nangyayari sa ating bansa? Sana ho, gumawa na rin ho kayo ng para at magsalita na rin kayo at magpakatotoo tayo. Kasi kayo po ang higit na talaga naman maapektuhan. Kasi sabi ko nga, as a businessman, you are the head of a certain corporation. Libo-libo ang inyong empleyado na maapektuhan. Pag nawala yan sa inyo, sa totoo lang, kaya nyo bang mawala ang matagal nyo ng pinaghirapang negosyo dahil lang sa ganitong liderato? Hindi ba naglabas na rin ng parang manifesto yung PCCI? Yeah, naglabas na. Tsaka, I think, Makati Business Club. Good. Oo. So, sana i-reinforce pa nila yung mga statements nila. Kasi lalo ngayon na ganito na yung presyo ng gasolina, Yeah. tsaka crudo, At kailangan na ang talaga magsalita. US State Department ay merong comment na garapalan na ang corruption dyan sa Bureau of Customs. Sa Yes. totoo lang, sino ba talaga? Ang behind it.
ang protector ng Bureau of Customs. Yes. Hanggang sa susunod,